nakapag-live kasi marami po akong nilalakad kahapon and meron po kaming pinupuntahan mga importanteng bagay. Kinausap ko po yung mga Armed Forces of the Philippines na kung sakali man na mag-martial law, di ba? Ito sa totoo lang galitin nyo pa ng galitin si Marcos. Galitin nyo ng galitin. Hi, sir, and watching from Barcelona, Spain. Buenas noches. Ayan. Sabi ni Sir Ricky Villas. Elmerson Aries Gado. May galap shoutout para Alaska, USD. Die hard po kami sa iyo. Salamat po, Sir Elmerson, dyan sa Alaska, United States of America. Proud, found profound sport. Hello, Kent. I'm your, in your own opinion, do you think Sara Duterte has a great chance to be impeached? Dapat ma-impeach yan with substantial evidence or evidences para hindi makaapila at hindi makatakbo. Actually, dalawa lang naman pagpipilian ni Sara. Para sa akin, found profound sports, dalawa lang pagpipilian ni Sara. Either arestuhin sila ng ICC or ma-impeach siya. Wala naman siya ibang takas eh. Kasi kung i-impeach siya, tapos arestuhin pa sila ng ICC, adabot siya ang labas niya. Di ba? Para siyang baboy na nilagay na lang sa freezer, tapos binenta, tapos hindi na benta. Oo, kasi dalawa lang pagpipilian niya. Ganito po kasi mga kababayan, gusto ko lang i-explain. Speaking of Sara Duterte, kung hindi man siya ma-impeach, no? Pero kung matuloy man ang International Criminal Court na pumunta sa Pilipinas together with Interpol, dawit po si Sara. Bakit? Noong presidente si Digong, PNP chief si Bato. Yeah, PNP chief si Bato. Si Albayalde at si Eliazar. Pero si Eliazar kasi kamakailan lang, bago na yun eh. Wala na yung mga tukhang-tukhang eh. Oo. So, ang mangyari dyan, ang Davao City known for extrajudicial killings or DDS. Yung tinatawag nilang Davao Death Squad. So, speaking of Davao Death Squad, so sa Davao ginanap. So kahit presidente si Digong, tuloy pa din yung Davao Death Squad. So ngayon, sino ba ang mayor sa Davao at that time ng presidente si Digong? Si Sara. So, kung sakaling mapatunayan, no, ang investigasyon ng ICC at mapatunayan na sila ay pasok sa investigasyon, dawit si Sara. Dawit si Bato, dawit si Albayalde at si Duterte and others. So, dalawa lang pagpipilian ni Sara. Diba? Buenas tardes, sir. Alas 5 pa lang ng hapon. Sorry, maraming salamat. Dito kasi gabi na eh. Kaya, actually, Blaze and Lucky your vlog. Pop out YT namin. You are very good, witty and fiesty. Palaban, lalo na't again sa mga Dutertes. Keep the good work. Sabi ni Ma'am Euphemia. Hello, Kent. Ayun, Ma'am Corazon Quinto. Hello po. So yun nga, mga kababayan, wala naman tayong ibang pagpipilian. Sabi ni Folkmark Pranji, lamlam ka lang. Ikaw nga, hadhad ka eh. Ano mo yung lamlam, mas matindi yung hadhad. Oy, naku, Ma'am Euphemia, maraming salamat sa yung $10 para ngalawang buwan naman ng super sticker. Thank you so much talaga. Ma'am Euphemia, 525. Ang ating viewers is 523. Sa'yo naman, Ma'am Euphemia, 525. Thank you so much. So ngayon, eto na nga mga kababayan, ang ating pag-uusapan. I-search ko lang ha. Pangulong Bongbong Marcos shut down the government. Alright, here are some videos. Ito na. Ito na. Bagong balita lang ito. Hindi mo ako sinabihan na uminom ka ng 50,000 pesos? Huwag ka mag-alala. Gamit ko naman ng one hand. Wala akong pakialam. Bayan! So ngayon, mga kababayan, ay hindi ito bago pala. Ito na lang ang anuhin natin. Bongbong Marcos Supreme Court. Sure, here are some videos. Ito. Marcos Confident. Ito. Pakinggan natin ha, sasabihin ni Pangulong Marcos. According kasi dito mga kababayan, may binulgar si Pangulong Bongbong Marcos dito patungkol sa estabilisasyon ng grupo. Kaya, ayan. Yes. Have your reaction dun sa pinayla po na challenge before the Supreme Court if
former ES Vic Rodriguez, what do you think of this, sir? Unconstitutional daw ba? Well, that I've read some of the filing, the complaint. Well, the Soljan, of course, will be the ones who will argue for the government. He tells me, Soljan Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. Actually, mga kababayan, bago kayo tuloy ha, gusto ko lang i-explain sa inyo. Itong ginawa ng kabilang grupo ngayon, ng kabilang kampo, hindi opposition ha, hindi okay lang. Hindi opposition na kasi ang opposition yan po yung kakamping, yung dilawan. Actually, hindi po opposition ang tawag sa kanila. Kung merong opposition, ang tawag sa kabila ay, yan yung mga nag-rebelde. Rebelde sa madaling salita. Kasi pag sinabi nating opposition, ito yun sila, Risa Ontiveros, Leni Robredo, Leila de Lima. Actually, hindi naman opposition ang kumakalaban kay Marcos ngayon eh. Which is yung mga rebuilding grupo. Rebuilding naman talaga ang tawag sa kanila. Ano bang tawag sa kanila? Rebellion. Rebellion group. Ano bang tawag sa kanila? Yung manawagan ka sa Armed Forces of the Philippines at mga kapulisan na magkaisa para magkudita. So, anong tawag sa ganon? Di ba? Kapag ikaw ay nanghikayat, no, sa kasundaluhan at kapulisan para mag-aklas at kalabanin ang Pilipinas or ang presidente ng Pilipinas, ang tawag po dyan ay rebellion. Diba? So, ibig sabihin, sino po ba yun? Si Digong. So, ngayon, ang tawag sa kanila is rebellion o rebelde. Diba? Hindi na natin pwedeng sabihin na, or destabilizer. Yes, totoo yan, Sir Arthur de la Cruz. Destabilizer. So ngayon, mga kababayan, hindi pa naman natin sila masasabing rebelde kasi hindi pa naman sila gumawa ng aksyon. So, dito na lang tayo sa mas mabilis. Destabilizer. So ngayon, pag-aaklas, pagbubuwag, di ba? So ito, in-interview si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa paghain ng grupo nila Saysat Pat 1451 na nag-file sila ng kaso sa Supreme Court para daw hindi matuloy itong budget sa 2025. Bakit? Bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi kasi matanggap ng grupo ni Mao Sigong at ni Sara Mao na ang budget ni Sara 700 million. Ang gusto nilang budget is 2 billion. Yun ang totoo. Hindi naman sila umaaray. Itong grupo ni mga didishit, hindi sila umaaray. Dahil sa mga blanco yung Irrigation Authority at Philippine Coconut Authority or yung mga tawag dito, may tawag dyan eh, agriculture, pondo ng agrikultura, o budget, agriculture budget, hindi sila umiiyak doon. Wala naman silang pakialam sa agriculture eh. Bakit? Anong paki ni Digong sa agriculture? Hindi man magtatanim ng palay yan, hindi man magtatanim ng gulay yan. Oo, kasi wala nga negosyo yan eh. Wala din trabaho sa ngayon. Tenga si Digong, puro lang paninira. Fake news, fiddler. Oo, so umaaray sila kasi ang gusto nilang mangyari na hindi matuloy ang pondo na pinipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025. Bakit? Kasi may possibility pag naputol, magbago ulit. So pag nagbago ulit, gagawin ng 2 billion ni Pangulong Bongbong Marcos yung budget ni Sara. 700 na nga lang binigay. Di ba? Sabi ni Monch de Leon Bayas, ay huwag ka mag-expect na maka-Duterte ako. Talaga maka-BBM ako. Hindi to bias. Kumampi talaga ako kay Marcos. Yan ang totoo. Huwag ka mag-expect na dadasalan ko si Digong. Pupuriin ko dito. Tangina niya. Di ba? Hindi bias ang tawag dyan. Mahigit pa sa bias. Huwag ka mag-expect na pupurihin ko dito si Digong. Paluin ko pa martilyo ulo niyan eh. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ito yung rason kung bakit umaaray si Mao Digong at si Sara Mao. So ito, i-play natin. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabuhat, not in favor of the admin, yung position ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa.
O, narinig nyo? Kung sakaling matuloy at hindi papabor sa administrasyon ni Marcos ang Supreme Court at hindi ituloy ang budget sa 2025, ihinto ni Marcos at cease working. Di ba? So sa madaling salita, pag i-cease working, shut down the government, so declaring martial law. Ganun ba? Di ba? Sabi ni Jay Tarayo, yun ang weak leader. Kasi ganito ha, ganito mga kababayan. Speaking of, ang Supreme Court na magdesisyon na hindi ituloy ang pondo, so anong gagamitin? Kung walang pondo sa year 2025, so anong gagamitin pondo ng Pilipinas? Babagsak ang ekonomiya, walang kikitain. So ngayon, shut down the government. So pag shut down ang government, declaring martial law. Hindi pagiging weak leader yan, Joey Silis. Hindi weak leader ang tawag dyan. Mautak lang. Sabi ni Monch de Leon, mag-aral ka muna. Bakit ako mag-aral? Bakit? Mag-aral ako, gusto kong course, abogado. Pag naging abogado ako, papasok ako sa politics, tapos magnakaw ako katulad kay Sarah. Ibalik lang yan sa plenary. Hindi mo pwedeng isabihing ibalik sa plenary. Alam mo kung bakit? Supreme Court ng kalaban mo eh. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos katulad kay Digong noon na pag kinalaban siya ng Supreme Court, pinapatanggal niya at pinapalitan. Di ba? Yun ang totoo. Kapag nag-declared ng martial law, take note, buong gobernur ng Visayas pumabor kay BBM. So, pag tinanong niya, anong connection doon? Binalita ko lang. Tandaan nyo, pag inukihan ng Kongreso at Senado, tuloy ang martial law. Pag natuloy ang martial law, kawawa ang mga DDS na matitigas ang ulo. Simple. Bakit mga DDS? Masakit bang pakinggan ninyo? Ano bang nangyayari? 'Di ba? So, ano ang magiging reaksyon ninyo? Pondo. Kung ang Supreme Court walang tiwala sa presidente ng Pilipinas, so anong gagawin ng presidente ng Pilipinas? Sinalaga pa siya na hindi naman siya pinagkatiwalaan ng Supreme Court. 'Di ba? So, sinong masusunod? Supreme Court or ang president? So kung ako ang commander-in-chief, ang Korte Suprema walang tiwala sa akin. So, anong mangyayari? Pag na-shutdown ang government, matutuloy ang destabilisasyon. So ibig sabihin ng destabilisasyon, sisirain lang gobyerno, gagawa sila ng sarili nilang mundo. So, pag natuloy ang destabilisasyon, so ano mangyayari? Ang kasi ganito lang yan, napakasimple eh. Kung ang Korte Suprema walang tiwala sa presidente ng Pilipinas at hindi niya ang sang-ayunan na itupad ang 2025 budget, means to say, di ba? Yeah? Means to say, wala na rin siyang tiwala sa taong bayan or wala na din siyang tiwala sa mga nakapaligid sa kanya. Sabi ni Virat Chikiting, ayusin niya kamo. Wala ka ng karapatang, kung ako kay BBM, ano pang ayusin ko? Di ba? Ano pang ayusin ko? Yeah? Wala ka na, booking ka na. Bakit booking ba ang tawag sa ganon? Sa ginawa ba ni Digong, simula pagtakbo ni BBM, pagre-rebuild yun. Sa ginawa ba ni Sara ngayon, hindi ba pagre-rebuild yan? Ano ba sa tingin ninyong ginawa ni Sara? Di ba? Ano ba sa tingin ninyo ang ginawa ni Sara? Pagpupuri ba kay BBM? Nakakatulong ba yung pagbabanta niya? Nakakatulong ba ang pagkontra niya sa Vice President, sa Presidente ng Pilipinas? May tanong ko sa inyo ngayon, yun bang pagtiwalag ni Sara sa grupo ng Marcos administration? Nakakatulong ba sa bayan? Wala. Tapos ngayon magbigay ka ng pondo para gamitin ang ahensya ng gobyerno mula baba hanggang taas. Tapos ipapakancel ng Supreme Court. Tapos magmi-meeting ulit. Magmi-meeting, magpupulong, propose budget ulit. So anong mangyayari? Yung mga senador, yung mga congressman, mabubuisit yun.
Bakit? Pa-eleksyon na mawawala na sila sa pwesto tapos na last term na nila ngayon Tapos babaguhin na naman? Ano mangyari? So, ang gagawin ni BBM, pag nag-declare siya ng martial law, automatic yung congressman at senador, papayag yun. Bakit? Ganito yan ganito, explain ko sa inyo. Kung sakali hindi matuloy ang 2025 budget, kasi sinangayunan ng Supreme Court ang reklamo ng kabilang grupo ng mga destabilizer, hindi natin sila matatawag pang rebelde kasi hindi pa naman sila gumawa ng hakbang. Kasi meron naman tinatawag na freedom of speech. Kahit tawagin mo yun si Duterte dyan ng giango-ango, ulyanin, freedom of speech ko to. Kahit tawagin ni Duterte si BBM na adik at bangag, freedom of speech niya yon. So hindi naman niya kinurot, hindi naman niya binaril. So walang kasalanan yon. Kasi freedom of expression nga naman. Ginawa pang batas yan kung hindi ka pwedeng magsalita. So ngayon, hindi natin sila matatawag na rebelde, pero pagre-rebelde ang ginagawa nila. Kinalaban nila, siniraan nila ang government. So ngayon, ang tawag sa kanila, destabilizer. So ngayon, pag sinangayunan ng Supreme Court, pag sinangayunan ng Supreme Court na hindi ituloy ang budget, magagalit yung mga congressman, magagalit yung mga gobernador, mayor, senador. Bakit? Kasi may mga budget yun Paano sila ngayon ibuto? Saan ang point? Mons de Leon, makinig ka. Paano sila ngayon iboboto kung ang lugar nila walang proyekto? Bakit? Paano sila magkaroon ng proyekto? Wala ng budget. Di ba? Paano sila ngayon magkaroon ng proyekto? Wala ng budget. Bakit? Kasi kinancel ng Supreme Court. So ngayon, pag na-cancel ang pondo, malakas ang kalaban. So pag lumakas ang kalaban, ibig sabihin, pagre-rebuild yan. Pagtataksil sa bayan, kinakalaban mo ang gobyerno, ang presidente. So anong gagawin ni BBM? Ito, hindi na ito maganda. As a commander-in-chief in this Republic of the Philippines, so kailangan ko na sigurong mag-declare ng martial law. Di ba? So pag nag-declare ng martial law, syempre, unang tatanungin dyan, Kongreso. Pag pumayag ang Kongreso, ipasa sa Senado. Pag pumayag ang Senado, finally, declared ang martial law. So, yung mga congressman, yung mga gobernador na magagalit, syempre, papayag yun sila. Bakit? At least tataas ang termino ko. Pag nag-declared ka ng martial law for 5 years, di yung last term na congressman at senador ngayon, yung termino nila tataas pa. Sabi ni Hill, try niya mag-declared. Sa tingin mo, Hill, makakalaban ka pag nag-declared ng martial law ang presidente? Wala kang magagawa nun. Pag sumuway ka sa kagustuhan niya, kung hindi ka mabugbog, patay ka. Hindi nyo ba alam, pag-aralan nyo kung anong ibig sabihin ng martial law? Di ba? Kayo mga DDS, hindi na kayo umabot ng 1,000, magtatapang-tapangan pa kayo. Sa tingin nyo, pag nag-declared si Marcos ngayon, on the spot martial law bukas, sa tingin nyo, meron pa mga DDS mag-rally sa EDSA? Hindi kayo makakalabas ng bahay. Ang makikita nyo lang sa surrounding, mga 6x, mga batalyong sundalo, nag-iikot. Sa tingin nyo, makakalabas pa kayo ng bahay at magwiwilga-wilga? Sa tingin nyo, makakalabas pa kayo ng bahay at mag-rally-rally? Tanginan nyo, baka pulutin kayo, abo kayo. Di ba? Walang makakalabas nun. Kaya kayong mga DDS, kung nag-isip kayo ng tama, hindi magdi-declared si Marcos. Kung hindi siya hinamo ni Digong. Ma'am Audrey, maraming salamat sa yung 10 euro. Thank you so much po. Hindi magdi-declared yan. Sa tingin nyo, tignan nyo yung mukha ni BBM. Sa tingin nyo, masaya yan? Kayong mga DDS, kahit pa isama nyo si Sara at si Digong, magwilga kayo sa EDSA or sa harapan ng Malacanang. Once na mag-declare ng martial law, sundalo ang kakaharap ninyo. Pag pinutukan kayo ng basuka dyan, ng tangke digira ng sundalo, wala kayo magawa, pulbo kayo. Tandaan nyo yan. Actually, kasi hindi kayo marunong mag-research Tama nga yung sabi ni Donald Trump.